Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Hello, Philippines. I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. In this continuing series of the upcoming national and local elections, this 2025, we are proud to present to you the senatorial candidates. Our guest today is currently a member of the House of Representatives for Agri Party List. Author of 468 bills and resolutions, he passed into law Republic Act 11953 or the new Agrarian Emancipation Act. Proudly, Congressman Wilbert Lee. Magandang araw, Boots. Magandang araw po sa ating nakikinig, nanonood. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Alam niyo po, taga-South po tayo at nakikita ko po yung inyong billboard doon. At you call yourself Wisely. Should we call you Manoy, Wisely? Manoy nilang po. Manoy Wilbert. Kamusta na po ang inyo pong pag-iikot sa bayan natin? Well, patuloy naman po tayo. Nag-iikot. Nakakapagod lang, no? Pero patuloy po tayo para tuloy nating malaman o patuloy nating malaman kung ano po talaga yung hinaing, no? At takot, pangamba ng ating mga kababayan. You strike me, Congressman, and hopefully Senator one day, parang ang dating nyo po sa amin kahit na kayo ho ay politiko, baguhan ho kayo na talagang kinakailangan natin ng new blood sa Philippine Senate and you offer yourself as such. Well, paano ba sagutin niya, Boots? Ano? Well, una sa lahat, nakita kasi natin, no, napakaraming problema na kayang solusyonan. No? Mga simple, practical solution. No? At yun po yung pinipilit nating dalhin, no, ngayon sa Kongreso at tingin natin mas marami tayong magagawa kung tayo nasa Senado. Actually, I believe you. Mas maraming magagawa because, well, I am not only a journalist pero politiko din po tayo. Naiintindihan ko po ang sitwasyon ng isang taong pumapasok sa larangan ng politika at medyo nahihirapan nga. And ang tanong dito whether ready na ang Pilipinas sa new blood o hindi. But you yourself, you're a businessman and sa larangan ng negosyo na napakalawak from real estate to food, to restaurants, lahat na po napasok yung negosyo, marami ho kayong madadala sa Senado. Well, ang akin lang kasi, Boots, dito, no, marami ako nakita, no, na pwede namang gawin, pero bakit hindi nangyayari? No? Napakaraming bagay na deserve po ng ating mga kababayan, pero hindi po ito na bibigay, no? Bakit po, no? Maraming solusyon sa problema, pero bakit po parang umiikot pa, no? Bakit hindi po diretsahan na gano'n ang nangyayari, no? So, ang isa nga dito, Boots, na sinasabi ko, yung pinaglalaban natin, yung sa kalusugan, no? Bakit po kailangan nagmamakaawa yung ating mga kababayan, no? Yun po yung lagi ko sinasabi, hindi po deserve ito ng ating mga kababayan. Nagmamakaawa, namamalimos, parang namamalimos na, no? Halos lumuhod, kailangan umikot sa mga politiko para lang matulungan. Bakit po ganyan ang nangyayari, no? So hindi po ito deserve at ito yung hindi ko matanggap, no? At ito yung gusto natin pong labanan at gusto natin baguhin. At hindi rin po parang marunong magalit ang mga Pilipino sapagkat nakikita nilang bawas nawawala na ang pera, pero mukhang bago mag-react another 20 years. Yan po yung lagi ko sinasabi kapag ako yung umiikot at ang nakakausap ko yung mga kabataan. No? Sabi ko sa kanila, kailangan dito sa inyo magsimula. Kailangan po maningil na po tayo. Kailangan mabago na po yung napakabait nating pong ugali. Yung kultura kasi natin, napaka-pasensyoso. No? Okay lang sa atin, yung mga naririnig ko, mabuti nga kung nabigyan pa ako, mabuti nga po may nakarating pa sa amin, mabuti nga po dumating pa dito. No? Parang napaka-pasensyoso na napaka-patience, napaka-matiisin. No? Parang okay lang lahat. No? Okay lang ba na nakarating yung konting binigay sa'yo kahit na alam mo, ninakaw, no? Parang okay lang sa kanila lahat ito, no? So, ito yung gusto kong baguhin, ano? Dapat malaman po ng bawat isa, ano yung karapatan? Karapatan po ninyo na magkaroon ng libreng gamot, libreng pagpapagamot. Pero naging normal na kapag dumating sa hospital, walang gamot.
Kapag dumating sa ospital, walang kama. Naging normal na kapag walang kama, walang space sa ospital, sa hallway na lang ilalagay. No? So, walang nagre-reklamo. No? Tanggap na lahat, naging normal na. Dahil nga, yun, napaka-bait, napaka-resilient, no, ng ating mga kababayan. Pero ito pong resiliency na to, wag po natin, hindi po natin ito pwedeng, we should not romanticize, hindi po natin ito pwedeng sabihin na okay lang ito, no. Ito pong resiliency na to, dala po ito ng kapabayaan, no, kakulangan, no, sa serbisyo na binibigay ng gobyerno. Napakaganda ng inyong observation. At sa gawing atin naman po, hindi lang po nagiging normal, parang nagiging mababaw na tayo sa ating pong mga ine-expect sa ating government officials, especially sa ating mga senador at mga mambabatas. Sapagkat noon po, pagka naghain po ng bill o resolution ng ating mga senador, meron talagang kinalaman, hindi lamang sa health, kundi sa araw-araw na pangkabuhayan ng taong bayan. Alam nyo, sana tatanungin ko ho kayo mamaya tungkol din. Pero total naman, inumpisahan nyo na ho. 468 bills, whether principal o co-author, ang inyong napasa. Kung kayo ho papalarin at pumasok sa Senado, ano ho ang inyong pong mga legislative agenda? Actually, iko-correct ko lang sa'yo, 500 plus na po, no? Kasi patuloy po tayong naghahain, no? Kasalanan ko po yun. Nung isang linggo lang, meron po tayong hinahain na tingin natin napaka-importante. Pero para sa akin, ang unang-una pong, kapag tayo ay pinalad sa Senado, ito pong sinimula natin na pakikipaglaban sa Kongreso, ito po yung pagkakaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot, yan po yung uunahin natin, no? Amendment to the Universal Healthcare Law, no? Dahil napakarami po dito na kailangan nating matingnan. At ito nga po, no, ang pinaglalaban natin, yung karapatan po ito ng bawat isang Pilipino, no, malinaw na malinaw po sa ating batas, no, Universal Healthcare Law, na kapag walang pera, nagkasakit, pagdating sa hospital, wala po dapat bayaran. No? Kaya nga po may nakalagay doon, zero billing or no balance billing. Pero hindi nga po ito nangyayari. No? Hindi ito na ipapatupad ng maayos, or hindi po talaga ito na i-implement. No? So ito po yung talagang gusto nating unahin, no? At ito po ang talagang tututukan natin. No? Marami na po tayong nagawa patungkol po dito sa Kongreso, pero kulang pa po ito. No? At dapat lalo po natin itong palawakin. At ito po yung gagawin natin sa Senado. Oo, tama po kayo. Hindi ho privilege ang isang healthcare sa isang bayan. Ito po ay isang universal human right na dapat ibinibigay natin sa taong bayan. Kagaya po sa Amerika, pero palagi na lang tayo natin sinasabing bakit sa Amerika, bakit sa ganito, bakit sa Europe, ganyan. Dito sa Pilipinas hindi ma-implement. Is it because Congress where you belong have become so engrossed na sila ay ma-elect na ang kinakailangan lang talaga ay makakuha ng pondo para sa kampanya to perpetuate themselves in power? Sa akin po kasi parang magkadugtong yun Parang mahirap sagutin. Sa bagay, magkakasama kayo. Mahirap po sagutin, no? Siguro masasabi ko lang yung personal opinion ko. Mm-hmm. So, talagang napakarami pong deserve ng ating mga kababayan na hindi po nakukuha dahil po sa nangyayaring korupsyon, no? So, para sa akin, I can proudly say na wala po tayong ninakaw, wala po tayong ganung mga bagay, wala po tayong proyekto na mga ganun. So, yun po, no, mata sa mata, masasabi ko na yung ating pong ginagastos, yung ating pong ginagamit po dito ay sariling pera, no? Talagang pinaghirapan, sariling pera. Hindi po natin kailangan gumawa po ng mga ganun at hindi po talaga ito pwede dahil ito po ay talagang, ito po ang nagiging dahilan. Kaya napakaraming bagay na hindi po nakukuha ng ating mga kababayan dahil po sa ganitong pangyayari, no? At dahil nasabi ko nga, sinuulit ko, mata sa mata, matitingnan ko kahit sino, masasabi ko na wala po tayong corruption, wala po tayong mga ganyan. Okay, speaking of corruption, meron hong isang congressman na nag-file na death by firing squad kung sakasakaling magkasala, corruption and plunder with final judgment.
Gusto ko lang makuha ang inyong reaction din sa panukalang are. At saka, well, I'm sure hindi naman talaga papasa sa Senado o Kongreso yan, no? Pero nais ko lang makuha ang inyong reaction. Well, para sa akin kasi, no, meron tayong sinusulong yung qualified reclusion perpetua. No? Para sa akin, Boots, ang mahalaga is yung certainty of punishment, no? Yung ating paniniwala. No? Para sa akin, mas malaking deterrent po yan, no? Than the severity of punishment. No? Kasi ang nangyayari kasi sa atin, may batas, meron nga reclusion perpetua, pero hindi po, kumbaga, alam nyo naman ang nangyayari, kung meron kang pera na nagagawa mong, ano. So para sa akin, ang unang-una siguro tingnan natin dapat dito, yung kasiguruduhan, no, na mapaparusahan. No? Yung pag nagkaroon ng ganito pong, bago makarating doon sa final judgment na yon, yung mga proseso, ito pong mga titingnan po natin dapat siguro, yung atin pong pinagdadaanan, pagsimula doon sa law enforcement, pagsimula doon sa pagkahuli, pagsimula hanggang doon sa judiciary, sa sistema, sa lahat. Ito po siguro yung dapat natin tingnan, no? Yung masiguro na yung may sala ay mapaparusahan. No? Kasi dito nga sa atin, meron sinasabing double standard of justice. Pag wala kang pera, makukulong ka. Pag may pera ka, makakalusot ka. No? Siguro ito po yung dapat natin unang tingnan. No? Ang para sa akin, ang severity and yung pagkasigurado na mapaparusahan, yun po yung mas sinusulong po natin. No? Hindi po yung death penalty. No? But yes, para sa akin, kung talagang, ako nga, minsan naisip ko, siguro kailan dalhin na lang ito sa luneta, barilin na lang, no? Wala na. Kasi doon po nangyayari, napakatagal ng proseso, no? Hindi po sa ibang bansa, kapag meron pong ganitong nakita, corruption, agad-agad, sa loob ng ilang buwan, napaparusahan agad, no? Dito sa atin, inaabot ng taon hanggang magkalimutan na. No? Ganun po ang nangyayari dito sa atin. So para sa akin, ito siguro yung dapat unang tingnan, no? Kapag may mga ganito po, corruption, plunder, and everything, siguro kung maaaring magkaroon ng special court para dito, na ito lang talaga yung lilitisin, no? Para sa loob ng ilang buwan lang, matapos, no? At masiguradong maparusahan. No? Yan po yung ating pong mas isinusulong. Pero di ho ba, meron ho tayong sandigan bayan para dyan? Well, yun na nga. Pero kung titingnan mo, sa dami, no? Sa dami siguro ng kaso rin at sa kakulangan ng mga hukom na nandyan, siguro kailangan mas dagdagan, no? Paigtingin, dagdagan, kung maaari nga po, bawat region, bawat probinsya, magkaroon po ng ganitong hukuman, no? Para talagang maisulong at mapabilis po yung mga ganito. Maraming salamat sa inyong... alam niyo po, isa sa mga expectations ng ating mga kababayan sa senador is not only should they have yung mga plano nila, mga legislative agenda nila, pero kinakailangan din, at least man lang, disente kausap. Kasi ngayon ho, kung makikita ho natin yung mga public hearings, hindi lang ho yung mga public inquiries, mga legislative inquiries, na napapanood ho natin na bulyawan ng bulyawan sa television po. Pero nakikita natin, even resource persons na papagalitan kahit wala namang masyadong sinasabi. At konting debate lang sa isang senador o congressman ay nabubulyawan. At pagka halimbawa ay nakipagdebate pa ng konti, nasa cite for contempt. Before, nung dati po na nanonood po kami, siguro mga 10-15 years ago, pagka ho resource persons, excited pumunta. At sinasabi sa mga anak na pupunta akong Senado at magsasalita po kami doon. Ngayon, takot na. Kahit resource person na, kahit na public hearing lang, natatakot na. Sana po, ito po yung habilin ng aming stasyon tsaka ng mga taong bayan na sumusulat din na sana, if ever na kayo ho ang nakaupo doon, magbago naman sana ang trato sa ating mga ordinary citizens. Napakahirap ng mga tanong mo po sa... Parang hindi ko alam kung makakalabas ako dito sa istasyon. Well, una sa lahat actually, no, ito pong mga hearing na to, no, ito ay parte ng trabaho actually ng mga nasa Congress, no. Yung alamin nila, imbestigahan, no. Pero maganda ito kung ito ay talagang in aid of legislation, no. Nangyayari kasi nahahaluan po ng
in aid of election or in aid of re-election, no? So doon po nagkakaroon ng ano. Pero tama po kayo, no, na kailangan po igalang natin yung mga resource person, no? Dati, yung sinasabi mo nga, dati parang proud ka na ikaw ay maimbitahan doon, no? Ngayon, parang malaking problema kapag ikaw ay naimbitahan, no? Para bang yung resource person ay nahatulan na kaagad ng guilty, no? Kahit na resource person ka, inimbitahan ka para magbigay liwanag, pagdating doon, parang guilty ka na kaagad, no? Kung ganito po yung mga nangyayari. Pero yun nga po, no, dapat nga po na talagang igalang din ang mga to, no? Pero meron din mga resource person kasi na pagdating doon talagang yung bang talagang sorry to use the word, talagang parang palaban na kaagad, no? Parang ayaw na mag-cooperate, palaban na kaagad, no? So hindi rin masisisi yung ating mga congressman or mga senador kapag ganun po ang sitwasyon. Siguro both sides naman yan, no? It takes two to tango, kumbaga lagi, no? Parang magtulungan, mag-cooperate na lang. Pero inuulit ko, kung ito po ay in aid of legislation talaga, parte po ito talaga ng trabaho ng ating pong mga legislators, no? Pero kung in aid of election, ibang usapan na po yun talaga. Maraming salamat. Mahirap na tanong, pero sagot po ng maayos, Congressman Wilbert Lee. We'll be right back. Welcome back to the Fourth Estate. Alam niyo mga kababayan, isa sa mga malalaking problema ng Pilipinas, although hindi masyadong napapansin, sapagkat may isang senador po na nagsabing, ang mga middle class kaya na po nila yan. Pero sa totoo lang, tayo po ay, we belong to the middle class, yung po mga nasa mga 35 to 80,000 pesos ang sweldo. Sa totoo lang, hindi maintindihan na wala ho tayong buying power. Maaari pong di kotse ka, pero utang sa bangko, bahay mo, utang sa bangko. Sometimes, or more often than not, ang mga middle class walang bahay. And yet, 28 million strong, working, tax-paying individuals is making the government work. Tayo po, mga middle class, ang nagpapaandan ng gobyerno sa ating mga binabayad ng mga taxes. Pero pagdating ng mga emergency, ang mga ayuda, projects, mga kung ano-ano na naiisip ng ating pong mga nakaupo sa gobyerno, ay palagi na lang sa may hirap. Which of course, hindi natin ikinakait at kinakailangan nating tulungan sapagkat hindi lang dapat ang mga mayaman, middle class ang nag-i-improve sa buhay, dapat kumpleto pati ang may hirap. Pero Congressman, nakalimutan na ho ang middle class para po sa akin at ni socialized housing, wala ho kaming makita. Hirap na hirap. And again, yung pinag-usapan natin kanina, hindi nagre-reklamo. Tinitiis. Hanggang sa tumanda na at mag-retire ng walang bahay at kotse. Well, ako, naiintindihan ko po yung saloobin ng ating pong mga middle class, no? Of course, sila talaga yung nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Sila rin yung pinakamalaki, yung mga nagbabayad talaga ng buwis, no? Pero meron tayong kasabihan na to whom much is given, much is expected, no? Siyempre, hindi rin po natin pwedeng pabayaan yung atin pong mga kababayan na nandun talaga sa dulo, no? Problema ng isa, problema po ito ng lahat, no? Pero siyempre, hindi po natin pwedeng pabayaan ang middle class, no? Kailangan maghain ng mga programa rin yung gobyerno para po sa kanila. Ako po, ang una kong tinitingnan lagi dito pagdating po sa ganito, tinitingnan ko lagi, ano ba ang paraan para bumaba ang cost of living, no? Kasi ito po yung isang talagang problema, no? Kahit anong pagtataas mo ng sweldo, kung hindi mo tinitingnan yung pagbaba ng cost of living, dito po talaga, no? Itaas mo yung sweldo, katulad po ngayon, nagtaas ng sweldo, nung nakarang taon, nagtaas ng sweldo, kung kukwentahin mo yung inflation, kulang pa po ito sa inflation. Kaya lang, pag tinaas mo yung sweldo, lalo naman tataas yung mga bilihin. So, ang tinitingnan po lagi natin dito para sa atin pong mga kababayang nandito nga po sa gitna, paano ba natin ibaba yung cost of living nila, no? Kahit po yung mga kababayan natin na OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa, ito po yung isang napakalaking bagay, yung cost of living. Kaya nga po, ito pong ipinaglaban natin, nakita natin, napakaraming pera po para sa kalusugan, pero bakit po hindi ito ginagamit? Hindi po ito nilalabas, nakalagay lang sa bangko, naka-deposito, naka-time deposit,
naka-invest sa iba't ibang treasury bills. Kapag ito po ay nilabas, naging libre po yung gamot at pagpapagamot. Napalaking bagay po nito na mababawas sa gastusin ng ating mga kababayan na nasa middle class. 44.4% po ang ginagastos ng isang tao, ng isang tao ayon sa pag-aaral, ayon sa PSA, 44.4% ang napupunta sa pambili ng gamot sa kalusugan. So kung ito po ay maging libre, masagot ng gobyerno na to, malaking bagay ito na mawawala, no, sa gastusin ng isang middle class, ng isang tao na nasa middle class nga po, no. Yung pong kuryente, bakit po hindi natin tingnan ito kung paano po ito mapababa? Kapag napababa po natin ito, ang bilihin bababa, yung bayarin ng isang tao bababa, no? Gasolina, fuel, no? Ito po yung mga lagi po nating tinitingnan. Kaya yung mga naakda po nating batas, katulad nung nabanggit mo kanina, yung New Agrarian Emancipation Act, ito po ay pagbawas para sa bayarin ng isang taong may utang, no? Mawala na po itong utang nila para yung imbis na ibayad nila sa gobyerno ay madagdag na po ito sa panggastos nila sa pang-araw-araw, no? Yan po yung mga talagang tinututukan at tinitingnan natin. At hindi po natin kinakalimutan yung ating pong mga kababayang nandito sa middle class, no? Pero hindi rin po natin pwedeng kalimutan yung ating mga kababayan na nasa dulo, no? Dahil para sa akin, problema po ng isa, problema po ito ng lahat. Hindi pwedeng, porket hindi po ako binabaha sa bahay, kapag malakas ang ulan, hindi ko na papakialaman o wala na akong pakialam doon sa mga taong nababaha, no? So, yan po ang atin dyan, ang ating stand. Sa simbahan natin, meron din po tayong tinatawag din na preferential option for the poor, no? So, tayo po ay naniniwala rin po dyan, no? Pero kailangan po natin ito talagang balansehin. Hindi pwedeng sabihin na kaya na ng mga nasa middle class yan, no? Kailangan ng gobyerno maghain din ng mga programa para po sa kanila. Speaking of pagbawas sa binabayaran at paghain ng mga programa, open ho ba kayo, Congressman, sa panukalang at least man lang once a month magkaroon ng tax breaks ang mga middle class? Halimbawa, isang December lamang sa isang taon, hindi sila bawasan ng taxes. At yung mga businesses na below 50,000 pesos, hindi na sana bawasan din ang mga business taxes na yan. Dapat tanggalin na, wala na dapat. Well, naniniwala po ako dyan. Ako po ay susuporta po dyan kapag nagkaroon po ng isang panukala patungkol dyan, no? Para sa akin kasi napakahalaga talaga na kung may pera naman ng gobyerno, meron pong tinatawag na katulad po ngayon, yung sinasabi natin, yung narinig natin, yung SSS, no? Na magtataas na naman daw ng kanilang sa contribution. Tapos naalaman natin, bakit po kailangan para sa atin itong mga ganito pasanin, no? Ito pong pagbabawas, no, yung sinabi niyo po kanina, napakaganda po nito. Kung magagawa po natin ito, bakit po hindi, no? Kasi ang trabaho naman dapat ang nasa gobyerno ay umisip ng paraan kung paano pagaanin ang pasanin ng taong bayan, no? Hindi po pwedeng pabigat, no? So, kapag may pera ang gobyerno, bakit hindi gawin, no? Ito ngang sa kalusugan, binabalik ko dito, Boots, no? Pasensya ka na, makulit ako dito. Yes, sir. Kasi talagang ito po yung ating pinaglalaban. May pera sa kalusugan, mahigit kalahating trilyon ang pera ngayon na nakadeposito sa iba't ibang bangko. Bakit hindi po ito nilalabas? Ano ba yung problema? No? Normally, ang problema po sa ahensya ng gobyerno, walang pondo. Dito po sa sitwasyon na to, sobra yung pondo. Hindi nagagamit. Ayaw kong tawagin na sobra. Ang tawag ko dito, unused fund, dahil hindi po nagagamit para sa serbisyo na dapat binibigay sa taong bayan. Bakit nga ba? Yan nga po ang akin pong talagang tinutulig sa lagi. Kahapon doon sa hearing, ito po ay inulit ko na naman, napakaraming pera, bakit hindi binababa? So, kung hindi binababa, ano ba yung problema? Proseso ba? O yung namumuno? No? Kasi kung may pera, walang paraan, walang dahilan. Na? Delayed, bakit delayed? Ang mga sakit, hindi po nakakapag-antay. O kaya nga sabi ko, kung kailangan ito araw-arawin, kung ang Kongreso, kung may minamadaling panukala, budget hearing, kayang mag-overtime araw-araw hanggang madaling araw, bakit hindi po natin ito gawin? So, ang problema siguro dito ay namumuno na. Kaya sinabi ko nga po, tingnan na natin, panahon na natin sigurong kailan tingnan kung ang namumuno ba dito ay
nararapat pa rin na nandyan sa posisyon na yan. No? Dahil mukhang manhid, bingi, bulag. No? Dahil hindi nakikita, hindi naririnig, hindi nararamdaman. No? Kaya kailangan po natin talaga tingnan. No? Kailangan importante sa halalan ay makita po natin kung sino yung ating ibinuboto. Maraming salamat. Napaka lalim pero alam natin na karamihan sa mga Pilipino sang-ayon sa inyong obserbasyon. At speaking of, kasi nga sinasabi ninyo, prioridad ang kinakailangan ng gobyerno kung ano ba talagang uunahin. At sa inyo nga po ay kalusugan na sang-ayon naman po kami. Pero ang prioridad ngayon ng Kongreso, presently, yung both houses of Congress and the Senate, recently minamadali po itong term setting at medyo maibaho ako ng konti. Pero same din naman po, no? Minamadali nila ang mga batas para in preparation, itong term setting for barangay officials, para maligawan ng ating mga barangay officials, para nga naman mawala ng election sa 2025 at makapag-concentrate sila sa election nila sa 2028. I think that is para sa akin, ang rason niyan politically motivated, at dapat ang inuuna nga yung pong inyong sinasabi. Yes, yan ang nakakalungkot talaga, Butch. Dapat sana yung panahon ay ginugugol or inuubos dito po sa pagsasaayos ng napakaraming problema. No? Kalusugan, hindi po nagmumura yung pagkain, nagmumura yung ating kababayan sa mahal ng mga bilihin. No? Para sa akin, itong dapat na dalawang ito ang talagang primero, no? Responsibility, yung primerong dapat inaasikaso at obligasyon. No? Obligasyon po para sa akin ito ng kahit na anong pamahalaan. No? Na ayusin yung kalusugan sunod sa pagkain ng taong bayan. No? Kasi ito po yung napakahalaga talagang dalawang bagay na to. Bago po sana pumunta doon sa mga ibang bagay. Sana dito po i-google yung panahon. Kaya nga ako, ang panahag ako doon po sa mga kasama ko na mga tumatakbo at doon po sa mga mananalo at doon po sa mga nakaupo ngayon, sana dito po i-focus, no? Sana tanggapin or kunin na nila itong advokasya natin patungkol sa kalusugan at patungkol po sa pagkain. No? Kalusugan muna. No? Marami akong naiikot, maraming nagsasabi sa akin, alam mo kung di bali na pong konti ang pagkain o walang pagkain, magagawa ng paraan, makakahanap ka. Pero pag ikaw ay nagkasakit, no? Talagang ubos, talagang wala kang magawa. Wala kang magawa kung wala kang pambili ng gamot. Hindi ka magpa-hospital, hindi ka magpagamot. So, nag-aantay ka na lang ng oras. No? So, ganun po ang nangyayari. Yung pagkain, pwede ka pang manghingi sa kapitbahay mo kung kinakailangan. No? Magagawa mo pa ng paraan ito kahit papano. No? Pero pag nagkasakit, talagang wala pong magagawa. Ang kalusugan talaga, alam nyo, Congressman, sa totoo lang, hirap po ako dyan dahil yung maintenance ko, ako po inatake sa puso a few years ago. At yung maintenance ko, napakamahal. So, takot ako dyan na, kung ano man mangyari sa ekonomiya ng Pilipinas, kung ano man, I would be left, na parang nasa desierto, naghahanap ka ng pagkakakitaan para lang sa mga maintenance na gamot mo. At tama sinabi nyo, pagka wala talaga, maghihintay ka na lang. And it's unfair sa mga nagtatrabaho, unfair yan sa mga nagbabayad ng taxes. And personal observation ko po, mga kababayan, every time I ask Congressman Wilbert Lee, nakikita ko sa bakas ng kanyang mukha na yung frustration niya sa mga nangyayari sa bayan. We've had several guests before na, dire-diretso mo salita. But I feel your frustration sa government. And I think we need that sa Senado kasi kinakailangan natin i-push yung mga ganitong agenda para sa taong bayan. Well, ako ang masasabi ko lang dito, Butch, ito pong sinimulan na natin sa Kongreso, talagang pinaglaban natin. Siguro naman may papakita tayo resibo dito kahit papano. Ipataas natin yung mga benepisyo, yung pong
Katulad po ng dialysis na naging libre na po to dahil sa pakikipaglaban natin. Yung pong mga sakit sa cancer, sakit sa puso, ito po ay napataas na natin. Nagkaroon po ng increase na 80% sa lahat po ng deduction ng mga pwedeng i-deduct, no? Sa mga gastusin sa hospital ay dahil po ito sa pakikipaglaban natin. No? Nagkaroon pa nga po ng insidente, agawan ng mikropono dahil po dito sa pinaglalaban natin. No? So, ito pong mga ito ay ipagpapatuloy po natin at sisiguraduhin po natin ito sa Senado. Kapag tayo po ay pinalad po doon, dahil ang paniwala po talaga natin, mas marami po tayong magagawa doon at mas mapapakinggan tayo sa Senado. No? Kapag tayo ay pinalad doon, sisiguraduhin po natin na lahat po ng batas ay patungkol po dito. Ang unang iaakda natin ay patungkol po sa pagkakaroon po ng libreng gamot at libreng pagpapagamot. Wala po dapat ni isang Pilipino ang kailangang magmakaawa, kailangan po halos parang namamalimos, halos lumuhod para lang po makahingi ng tulong. No? Kailangang umikot kung kani-kaninong mga politiko, mga tao, mga matataas na tao para lang po humingi ng tulong. Karapatan po ito ng bawat isa. Lalong-lalo na pagka, halimbawa, mabigat ang sakit mo, kung kani-kanino kalilikom ng tigpa 5,000, 2,500 Napakahirap. PCS o lahat. Lahat po, no, kailangan magmakaawa. Hindi po ito dapat gano'n. No? Kailangan lang lahat ng ito, lahat ng pondo para po dito, hindi po kailangan na dumadaan pa sa politiko. Diretso na po ito dapat sa institusyon at sa ospital. Maraming salamat, Congressman. Alam niyo mga kababayan, ang death sentence talaga, hindi yung pag sinabing wala kang pera. Pagka sinabi na may sakit ka at wala kang pera, doon talaga namamatay ng mas mabilis ang taong bayan. Pero more on that with Congressman Wilbert Lee. Later as we pause for some reminders. Welcome back dito sa Fourth Estate. Nandito po si Congressman Wilbert Lee, proudly, wisely running for the Philippine Senate. Philippine Senate, let's talk about politics naman po. Gaano kahirap ang mangampanya ng senador? Especially kayo, medyo mas kilala kayo sa ibang mga congressmen kasi distrito sila, but meron kayong national following being a party list. Pero I can just imagine napakahirap pong tumakbo. Talagang tama kayo, Boots, no? Napakahirap talaga. No? Actually, ako ay talagang nasubukan ko, napapagod nga ako. No? Talagang napakahirap. No? Pero ang nakakalungkot kasi talaga actually, ito ang based on my experience. No? Kahit anong issue ang pinag-uusapan. No? Issue, pinag-uusapan, nilalahad mo yung issue, nilalahad mo yung programa. Parang hindi po nagre-register eh. No? Kailangan yung nararamdaman, yung maramdaman po ng electorate, kailangan, uy, napatawa niya ako. Ha? Uy, magaling sumayaw. Uy, gwapo. Uy, nakamayan niya ako. Yun ang nakakalungkot talaga. No? Pero yung pag pinag-usapan, yung pong problema, yung pong ano ang dapat nating gawin, pag pinag-usapan yung issue, yung advokasya, parang wala po hindi po talaga tumatalab. No? So, yun po yung gusto natin baguhin. Kaya ako po, hindi ako bumababa po dun sa kailangan ko sumayaw, kailangan ko kumanta. Para sa akin, gawin ko lang ang gusto yung lahat ng kaya kong gawin. Para sa akin kasi ngayon, sa totoo lang, Boots, gusto ko lang i-share, no? Ilabas, no? Yung pong mga nakikita natin na talagang kung paano at ano pa dapat ang problema, ano ba dapat natin gawin. No? Gawin ko lang ang lahat, may ilabas ko lang yung pong issue. Basta wala akong pinagsisisihan. No? Kasi nakita ko na nagkaroon ako ng oportunidad, nagkaroon ako ng chance na magsalita, may ilabas ko, nagkaroon ako ng chance na baka magawa ko ng paraan. Tapos hindi ko ginawa, no? Yun po yung regrets, no? Yun ang isang napakahirap. At yun yung talagang ayokong mangyari na magkaroon ako ng regrets pagdating ng araw, no? Siguro isa pa dito yung baka nagdideposito na ako doon sa kabilang buhay para pagdating ng araw maharap ko yung Panginoon ko, no? Na ginawa ko na po yung lahat, no? Parang sa akin parang ganoon. Kasi ako naman very thankful ako and yun nga, yung sabi ko, yung nabanggit ko kanina na
to whom much blessing is given, much is expected. No? Para sa akin, napakarami pong blessing na naibigay sa akin ng Panginoon. Kaya ito naman yung paraan ko para kumbaga ma-share ko naman po, no? At may magawa, no? May tulong. Alam niyo, Congressman, yun na nga po eh. I share your frustration. Hindi man kami tumatakbo, kami nakatingin sa inyo at kami mga botante. Kami rin po na-frustrate dahil lagi na lang sinasabi tuwing eleksyon, nagbago na daw ang Pilipino, matalino na daw, marunong na bumoto, hindi na bumibigay sa mga pera o mga ganitong, mga nagpapatawa at sumasayaw lamang. Iba na raw. Pero hindi tayo nagbabago nakaka-frustrate dahil para sa amin naman na walang chance na kagaya nyo to speak out on something that you believe in sa buong Pilipinas, umaasa kami na mga kagaya ng mga bago na hinihingi rin ng taong bayan, sana nga makapasok. But at the other end of the spectrum, you have no regrets. And God-fearing ang inyong takbo at palagay namin, even if kung ano man ang mangyari sa inyong kampanya, ang boto namin, proud kami sa mga binoboto namin mga tao kahit hindi na nanalo, pero alam namin makakatulong. Ganun din ba ang inyong pananaw, although hindi pa naman tapos ang kampanya at ayaw natin tapusin ito at lumalaban pa tayo? Well, para sa akin, Boots, gaya ng sabi ko, mahalaga sa akin ay ginawa ko ang lahat. Wala akong pagsisisihan pagdating ng araw. At ang pinakamahalaga, mailabas po natin itong nakita nating problema, itong sa kalusugan na to. Ever since, ito na po talaga ang problema. Gusto po natin makita, maintindihan ng taong bayan, malaman nila na kaya namang gawin. No? Pwedeng magawa, pwedeng gawin, pwedeng mawala itong takot at pangamba nila sa pagkakasakit. No? Dahil may pera, may pondo. Kung lahat lang ng pondo ay i-focus po dito, magagawa ito. Ito po yung napakahalaga. Numero 1 po ito na dapat ayusin ng kahit na sinong pamahalaan, sinong nakaupo dyan itong kalusugan na to. Yan lang po ang mahalaga sa akin. Malaman po ng taong bayan na kaya po itong gawin. No? Dahil may pera. Hindi lang sa may pera, kung pati po yung mga ibang pera na ginagamit o nilalaan sa mga proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi ginawa, ay kayang-kaya pong tustusan yung libreng gamot at libreng pagpapagamot. No? Ito po yung talagang gusto kong malaman ng taong bayan. At hindi ko po ito kayang nag-iisa. Kaya gusto kong malaman ng lahat dahil laban po natin itong lahat. Laban po natin ito para sa mga susunod na henerasyon natin, para sa mga apo natin. Ayaw po natin na lagi yung naramdaman natin ngayon, na kailangan natin magmakaawa. Gusto ba natin na yung anak natin ganun din? Nagmamakaawa rin? Namomroblema rin sa pagkakasakit? Namomroblema rin kung saan kukuha ng panggastos, pambayad sa ospital? Yan po yung gusto nating malaman ng lahat. No? At sama-sama natin po itong labanan dahil kapag sama-sama po, ang paniwala ko, walang laban na hindi kayang ipanalo. Maraming salamat. At naniniwala po ako na kung kayo mabibigyan ng tsansa, yan ang magiging cornerstone ng inyong magiging mga legislative prerogatives. Ano po? Pero being a senator also, makikisama rin ho kayo sa ibang mga senador sa mga issues na importante sa bayan. So nais po namin kayo tanungin kung ano ho ang stand ninyo sa mga sumusunod sa mga sumusunod na mga issues po na tinanong din namin sa ibang mga guests namin. Mr. Congressman Wilbert Lee, ano ho ang stand ninyo sa anti-dynasty? Ang anti-dynasty po hinihingi ng Constitution for more than 40 years na yata. The 1986 Constitution hinihingi na yan. Yet, walang enabling law para ipagbawal ito. And ngayon nga po, lahat na lang magkakamag-anak na. Dati pinapaltan ngayon sabay-sabay na tumatakbo. So wala nang pakundangan talaga tumakbo ang mga politiko. Lahat na, buong pampamilya na talaga. Sa akin, kung magkaroon po ng panukala at enabling law dyan, susuportahan ko po yan. No? Para sa akin, taong bayan, eventually pa rin, no, ang dapat mag-decide. Pero kung meron pong enabling law at may panukala po patungkol dyan, susuporta po ako dyan. Susuporta ho ba kayo sa halimbawa panukala na pwede siguro hindi na muna tumakbo yung anak pagkatatapos na ng tatay para lang maging specific lang po tayo? Well, para sa akin kasi, no, kung maganda yung pamamalakad,
para sa akin, legacy yun. No? Taong bayan na maghuhusga. Pero kung ginagawa pong negosyo na or ginagawa ng parang lahat na, kagaya ng sabi mo, siguro yun yung medyo hindi po tayo conforme doon. No? Pero gaya ng sabi ko nga, kung meron pong enabling law dyan at meron pong batas or paano ka lang inihain dyan, isa po tayo sa magsusuporta dyan. Ayan, maraming salamat po. Isa sa mga concern ng lipunan po ay, of course, ang ating hilig sa pera. Pagka ho eleksyon, pera ho talagang umiiral. Ano ho ang stand ninyo sa vote selling at vote buying na umiiral na po? Dati konti lang pero ngayon talaga halos lahat na eh. At ine-expect na ho ng tao, pagpalapit na sa politiko, ano ba ang abot mo? Ano ho ang stand nyo po doon? Well, siyempre tayo po ay kontra po dyan. No? Pero masisisi ba natin ang ating mga kababayan? Dahil kung meron po silang matanggap na kahit konti, pamparaos, kumbaga makaraos din, makabili ng isang, ng 1 meal or ng pagkain sa ngayon. No? So, babalik ko lang doon, Boots Napakabait kasi ng ating mga Pilipino, ng ating kababayan. Hindi po umuubra yung tanggapin mo yung pera, pero botohan mo yung nasa konsensya mo. Kasi sa atin, sa mga Pilipino, sabi po ito ng isang close sa akin na obispo, nung nakapag-usap kami, ito nga ang problema natin Kahit anong sabi natin na tanggapin mo lang yung pera, no? Kasi sa'yo rin yan. O, isipin mo kung paano rin yan nila babawin kapag Kahit na sinasabi mo na yan na tinanggap mo yan, ang magbabayad niyan ay yung next generation, ilang henerasyon, dahil saan babawin yan. Or kaya, tanggapin mo lang, tapos iboto mo yun sa konsensya mo. Napakabait po natin Pilipino. At ito po, hindi ko alam kung ito po ay good trait or bad trait. Kapag tinanggap mo yung pera, para bang nakukonsensya kung hindi iboto. Totoo yun. Para bang naging obligasyon ko na iboto. Kahit hindi naman malalaman. No? Para bang, hindi, binoto ko na to. Tinanggap ko na yung pera, kailangan kong gawin yung dapat kong gawin. No? So, yun po yun ang problema. Pero, siyempre, tayo po ay talagang isa po ito, no, na gusto talaga natin, clean and honest election. No? Para po magkaroon ng tsansa. Yung mga magagaling, yung mga talagang gustong maglingkod na walang pera. No? Napakahirap po ngayon na tumakbo. Kung wala kang pera, wala kang sariling pera, wala kang pera, napakahirap. Paano po yung mga magagaling? Napakarami ko pong na-i-encounter, na-meet, na napakagagaling. At sa tingin ko, mas karapat-dapat pa nga po kaysa sa atin na nandun. In fact, sa kanila po ako kumukonsulta minsan, ano ba yung dapat gawin? Ano po yung mga nakikita ninyo solusyon? Bakit hindi ikaw na lang ang tumakbo? Isa lang ang sagot. Hindi ko kayang yung gastos. Hindi ko kaya yung gastos. Thank you for your honesty, Mr. Congressman. Alam niyo po, dati, I would be honest, meron ho akong binotong isang individual na tao sapagkat sinabi niya na magiging administrative case na lamang ang divorce at hindi na pahihirapan ang mga nag-aaway na mag-asawa at hindi na magkasundo at gagawin nating hindi na dadaan sa korte at magiging administrative case, mura at mabilis dahil kinakailangan na lang. Binoto ko po yung tao na yun pero nagsinungaling lang pala siya at hindi niya tinuloy. Pero sa akin po yun, because my marriage has fallen apart, I would like to be honest with you and to the people watching. Ano ang stand ninyo sa divorce pagka ho kayo ay napunta ng Senado? Sa akin, hindi po ako conforme sa divorce. No? Although sinasabi nila, tayo na lang po ang bansa na hindi raw po legal ang divorce. No? Para sa akin, mamaya ikukwento ko yung side story tungkol dyan. No? Pero para sa akin, ang dapat po natin paigtingin, gawing mas accessible yung pong ating pong annulment. No? Ang pinag-aaralan ko nga po, pinapaaral natin kung maaaring maging quasi-judicial. No? Hindi na po talaga kasuhan. Baka pwedeng magkaroon ng mediation commission sa loob ng korte na doon po pag-usapan. No? At gawing affordable, no? Gawing mas accessible. No? Pag-usapan, quasi-judicial, hindi po yung ganong kailangan mo pang magkasuhan, napakatagal. No? Meron po tayong ganyan, so dapat po ito ang tingnan at ayusin natin. Para sa akin kasi ang diborsyo, ang kasal,
hindi po parang kanin na isusubo tapos iluluwa mo pagkatapos. No? Although, tayo naman po ay buong suporta dun po sa mga nasa loob ng marriage na nasa loob ng pang-abusong mga partners. No? Hindi po natin sila kinakalimutan. Pero, ang para sa akin kasi, ang dapat nating paigtingin, ito pong annulment process natin dito. No? At legal separation and annulment process. Kasi napakahirap gawin. No? Pero kung ito po ay mas mapapaayos natin, yung nga sabi ko kanina sa'yo, kung magkaroon po ng parang quasi-judicial, no? Nasa korte na lang, parang mediation commission or commission na sa loob pa rin ng korte na yung judge or magkaroon po tayo ng special court para sa mga ganito, ito po yung unang tingnan natin. No? Kasi ang worry ko naman dito, ang danger naman dito is kasal na lang ng kasal, total meron namang divorce, no? Pakasal na tayo, hindi po parang drive-thru ang kasal, no? Sa ibang bansa makikita mo, minuto lang makakakuha ka ng lisensya, makakapagkasal ka. Pagkatapos after 1 hour, 2 hours, pwede ka na mag-divorce, no? May ganun po nangyayari. So ito po yung gusto naman natin pong iwasan diyan, no? Yung akin naman pong side story diyan, hindi ko po alam kung related ito. Pero nung napag-usapan po ito one time, napag-usapan ko yung aking nanay, yung aking mama. Tinanong ko siya, "Ma, ano ko ba?" Kasi yung mama ko, 90 years old na. Tinanong ko siya, "Ano ka ba, ma? Pabor ka ba sa diborsyo o hindi?" Ito lang ang kinuwento niya sa akin. Sabi ko, kasi, "Ma, dito na lang po sa Pilipinas ang hindi legal ang diborsyo. Tapos yung isa, yung Vatican na." Sabi niya, "Ganito lang yan, okay? Tingnan mo lahat ng bansa na legal ang diborsyo." Sabi ko, "Okay, ano ngayon?" Tingnan mo lahat ng matatanda nila. Pagtanda ng tatay, ng nanay, anong ginagawa? Dinadala na sa nursing home, dinadala na sa home for the aged, binibenta yung bahay, pinaghahatian na kaagad, dinadala, binibisita once a year. Sabi mo niya, dito sa atin, kahit matanda na, nasa bahay pa rin, kasama pa rin ng mga anak. Siya, ina-attribute niya yun dahil po doon sa walang divorce dito. Walang divorce. Kaya very strong yung family ties. Very strong yung relasyon sa magulang, sa mga anak. Kasi ito po yung doon niya ina-attribute na kahit yung mga anak may asawa na, nandiyan pa rin minsan sa pamilya. No? Yung nanay, kahit anong tanda na, nandiyan pa rin sa bahay. Dahil napipilitan yung mag-asawa na nagsasama pa rin. No? Itong para sa kanya, ito po yung side story ko dyan. Di ko lang po alam kung meron po itong kaugnayan. Actually, I get it. Napakaganda. At it's another perspective. Especially coming from your 90-year-old mother na talagang yung wisdom and experience nandun. Kita niyo naman mga kababayan, proudly, Wilbert Lee. Ayan, ginawa kita ng slogan. Thank you. Proudly, Wilbert Lee. Mr. Congressman and future Senator, you have the floor kung meron ho kayong mensahe sa ating po mga kababayan. Well, una sa lahat, maraming salamat, Boots, no, sa oras na ibigay ninyo sa ating pong mga nanonood, nakikinig. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig at panunood. Malinaw na malinaw po ang ating ipinaglalaban. No? Libreng gamot, libreng pagpapagamot. Karapatan po ito ng bawat isang Pilipino, malinaw sa ating Universal Healthcare Law. Libreng gamot, libreng pagpapagamot. Wala po dapat ni isang Pilipino, ni isang kababayan natin ang kailangan pong magmakaawa, kailangan pong umikot, humingi ng tulong, parang namamalimos, halos lumuhod kung kani-kanino para lang po matulungan. Karapatan po ito ng bawat isang Pilipino. Ang gusto po natin tuwing umaga paglabas po ng bahay ng bawat isa, walang takot, walang pangamba, na kung may mangyari man, may magkasakit, ay walang panggastos, walang pambayad sa ospital. Dahil libre na po ito at sagot na po ito ng gobyerno. At ito po ang sisiguraduhin natin, itong mga sinimula natin sa Kongreso, kapag tayo po ay pinalad sa Senado, sisiguraduhin po natin na lahat ng mga gagawin natin, mga batas na iaakda natin, ay patungo po sa pagkakaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko. Subukan po ninyo ako at hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat po, Boots. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Magandang araw at maraming salamat po, Congressman Wilbert Lee, future Senator of the Republic. Ako po si Butch Serrano. Maraming salamat. This is the 40th State. See you next week.
Salamat.